pag-usapan natin yung performance ng defense at saka yung performance sa mga prosecutors dito sa day 15. Kasi very impression na ito naman, ilalabas ko lang ng konti yung sarili ko opinion dito. Honestly, I'm not in favor of all the bashing dito kay Attorney Christine Ferrer. Nakita ko naman sobrang meme, di ba? Parang over the top naman yung response sa marami sa mga kababayan natin doon. No? Masyadong pinagkakatuan, tapos ini-insulto na lahat pati itsura. Pero nga, let's focus on how she conducted the cross-examination dito sa witness coming from COA. Tsaka yung kanyang presentation na basically ang justification, diba? Ito yung parang kabuuan dyan eh. Ginamit yung confidential fund to secure the Vice President in those activities that she participated in. Ako mas gusto kong pag-usapan yun dahil ang hirap tanggapin, talagang masakit sa banks, no? Isi-secure yung ruta mo, titingnan mo baka may NPA diyan, baka may terorista, kailangan bagsakan ng confidential fund. When in fact, merong separate na pondo na para sa ganyan, hindi pa? Go ahead. Um, well, of course, 'di ba? We have to respect a fellow member of the bar, and mahirap po mag-abogado, ha. So, siguro hindi naman fair na ang didiskitahan natin itsura ng abogado, ng Yeah. abogada, the way she is speaking, no? Pero naiintindihan ko naman kung yung substance ng questions ang ating aatakihin. So, I'd like to Oh, appeal yun. to the Pwede yun. public. Pwede yun. Pwede yun. Oo, wag naman yung itsura, wag naman yung demeanor, although sometimes nakakairita, 'di ba? Wag naman yun yung focus. Pwede natin Yeah. siguro Yeah. mag-comment konti, pero wag naman tayong harsh kasi nag-aabogado lang din naman yung tao, no? Having said that, sa aking palagay, hindi maganda yung performance, no, no nung depensa dito sa aking humble submission lang. Why? Because una, inisa-isa nila na ito ba confidential funds? Ito ba okay, pwede ba to? Allowed ba to o hindi, no? I think ang ginagawa nila is naggagawa sila ng hypotheticals pero hindi nila kino-confront yung facts. And then pagdating dito sa doon sa mismong paggasta ng confidential funds, lumalabas nga, sabi mo kanina, na ginastos supposedly for security measures. Hindi convincing eh. Napakalaking palusot sa aking palagay eh. Kasi nga, meron namang VPSG. Meron yung Mm. funds eh. In fact, yung VPSG, Vice President Security Group, syempre, dineliberate yan, nilagyan ng budget, kasama na dyan. Tsaka, lahat ng mga dating Vice Presidents na walang confidential funds, safe naman yung ruta nila. Tapos, Mm. gayon naman, na wala na siyang confidential funds, safe naman yung ruta nila. Tsaka, hindi ko maintindihan bakit huge bulk of the money, kailangan i-secure siya ng Pasko. Pinakamalaking maraming binigay na pera, gamot pa minsan, Pasko, no? Hindi ba very clear ang facts nito? Ang facts nito is ginamit for patronage politics, na para bang ATM at sariling pera na pinamudmod, yung confidential funds, at minadaling ubusin in 11 days. Kasi pag hindi nila inubos ng December, babalik sa National Treasury. Yeah, Hindi ba minadali. yun yung facts nito? Oo, babalik yun eh. So, ubusin natin ng mabilis na mabilis 'to kasi, nai-release ng late 'no, kailangan natin ipamudmod at marami tayong pagbibigyan ng mga supporters, ng mga political supporters. So, yung panahon kung kailan ginastos yung 125 million, hindi yun aksidente ha, Pasko. End of the year, gano'n kabilis, 'no? Yun naman yung totoong facts nito eh. Yeah, Ang yeah. hirap lang lunukin na sinasabi, "Sinecure namin lahat, bumili kami ng mga gamot para bang may ubo lahat ng mga operatives at saka may lagnat at saka ano pang mga sakit pa niya, may pulmonya, lahat ng operatiba." 'Pag national security ang pinag-uusapan dito at yung kinukuha mo mga operatiba puro may ubot, may sipon at may mahuhuli yan, 'di ba? At may pneumonia. Para bang hindi talaga mandato obviously ng Vice President tsaka DepEd yung mag-train at kumuha ng mga operatiba kung lahat sila may sakit, 'di ba? Medyo kakabahan ka naman talaga dun sa performance nila na yun, 'di ba? Halatang Alam wala si silang Manong. training, wala silang mandate, tsaka hindi talaga sila experts in security gathering kung kukunin mo puro may ibo, may sipon at may sakit. At saka yung Attorney Dina, yung ang hirap tanggapin sa'kin nung inobserbahan ko yung, yung cross-examination, ang measure of success nila dahil walang untoward incident na nangyari. So, ija-justify yun doon sa paggasta ng milyon-milyong piso. Kita niyo wala namang masamang nangyari, so successful. Justified yung paggastos ng milyon-milyong piso. Ang hirap tanggapin So nun. ang hirap tanggapin 'no na, kasi lahat ng opisina wala namang nangyayari, 'di ba? Parang DILG, 'di ba? Or sino pa ba? Yung Department of Transportation and Communication, wala namang intelligence funds yun, walang untoward na nangyari. 'Di ba? Mm. Bakit Mhm. bakit yung walang untoward na nangyari is a success as if ng
pag-use ng confidential funds, di ba? It is a success of society in general being secure, not necessarily your use of confidential funds. And tandaan natin, sa confidential funds, iba yung payment of information, iba yung reward. Very clear yan, di ba? Doon sa course through of the direct examination and even in the cross-examination. Tinatry nga nung witness ilang beses na i-clarify yan. Unfortunately, and this is what I didn't like with the defense in particular, hindi pa tapos magsalita, laging ini-interrupt yung Yeah, witness, no? Laging mid-sentence. ini-interrupt. Oo, mid-sentence, she's trying to explain, she's trying to answer the question, pero ini-interrupt pag hindi gusto yung sagot. Hindi dapat gano'n, di ba? Kung nagtanong ka, i-prepare mo yung sarili mo doon sa sagot, tapos pagtapos niyang sumagot, pwede mong sabihan yung presiding officer na can we remind the witness to just answer, 'di ba? Na Mm. properly. Hindi yung kinakat mo lagi. Pero very clear na sinabi nung witness na inalaw na nga eh. Inalaw hindi disallow yung payment of information, 'di ba? Purchase of information. Hindi lahat 'yun pinayagan. Pero lahat ng sinabing payment of reward, bawal kung hindi mo pinakita yung success at kung may nahuli ba. Kasi nga reward yun reward may nahuli because of your information, because of the thing that you did, meron akong nahuli. Yun yung reward. Iba yung payment of information na inalaw lahat, no? Sila yung nagle-liquidate nito Tsaka hindi ko rin maintindihan bakit binigay sa head ng security, no? Yung Oo. kabuuan ng pera, grabe, no? Yung buong paglalaro nila ng pera, yung 125 million, balikan ko lang yung 125 million ang sa computation ko diyan is ginastos yon 475,000 pesos per hour. Kada Talaga? oras. Oo, kada oras 475 pesos per hour. So yung sweldo ng 3 minimum wager sa Metro Manila para sa pamilya niya ng buong taon, budget nila ng buong taon ng 3 pamilya, ginagastos si Sara Duterte kada oras noong Mm, panahon na yon mm. para mag-gather ng information ng Pasko, para i-secure siya ng Pasko. Daig pa daig, grabe yung daig pa yung mga malakihang mga gastos dito 475,000 pesos per hour. Yan ang computation ko diyan, no? So I am a little bit appalled na ang sinasabi nila intelligence gathering yan in 11 days. Ano training nila diyan? Alam mo ba yung Christian, I asked no, yung NBI nga 20 or 25 million lang per month. Ang Per Intel month Fund? ang Intel Fund. Ang ang Coast Guard, no? Parang 10 million a year. Tapos Office of the Vice President tsaka Department of Education, ganyan gumastos 475,000 pesos per hour na Ikaw hindi naman. naman engaged in law enforcement agency. Binaboy talaga 'to, ginamit pang patronage politics. Very, Teka very muna, clear. puwede ba akong mag-Robin Padilla para kay mahal na Vice Presidente Sara Duterte? Asan suklay mo? Napakasimple naman ng sagot, Dahil siya si Sara Duterte at buo pa yung unit team nung mga panahon na yun. Yun lang naman yung sagot dun. Napakaliwanag naman ng ebidensya ng pagkakalustay dito, 'di ba? So, the fact nga na kumbaga pinag-uusapan ba siya, hindi ba? Para bang nakakainsulto sa common sense, 'di ba? At saka sa basic decency. Alam mo naman 11 days 'no, paano ka ubos ng 125? The fact na 'yan 'no, nagkakaroon pa ng mga paliwanagan back and forth, parang tayo pa yung naiinsulto rito, At saka hindi lang hindi lang yung 125 days, natin 612.5 million pesos ang buong intelligence funds na lumabas-pasok na wala dati ang Hmm, Office of the Vice President at wala dati ang Department of okey. Education Secretary. Ang pinakamasakit pa diyan, nakakatuwa is balik-balik sila, 'di ba? Balik-balik sila nung ano pa lang, simula pa lang audit observation. Wag na kayo mag-issue ng audit observation, sabi sabi, 'di ba, sa previous witness. Wag na kayo Yeah, mag-issue ng audit observation, nag-issue pa rin siya ng audit observation. Nakita yung audit observation, nakipag-meeting para i-clarify kung paano sila magko-comply. Tapos halatang afterthought yung pagko-comply, wala silang balak mag-comply ever since kasi yan naman ang ginagawa nila sa Davao, dumoktor ng mga dokumento. Nung dumoktor ng mga dokumento, kung kani-kaninong mga pangalan nilagay, ilang pipitong tao lang yung gumawa ng mga disbursement vouchers na ito. Ang malala pa diyan na hindi ko na talaga is ginastos na pala yung pera.
Bago pa Hmm. makuha yung pera, ginastos na pala, tapos yung mga liquidation, sinubukan nilang i-reimburse yung mga previous activities nila, 'no? Yun yung Mm. nakalagay sa liquidation vouchers. In short, kahit napaniwalaan ko yung mga liquidation voucher na yon, eh wala pang pera, the leadership is living beyond her means. The office is living beyond its means. Kasi kung hindi na-release yung confidential funds, ano ibig sabihin nun? Naggastos kayo in advance at ni-reimburse, papa-reimburse niyo supposedly yung pera doon sa hindi pa nare-release na cash. So, even let's say for example in the best case scenario na totoo lahat yon, I think that is a highly questionable act of a leader living beyond one's means and living beyond the budget of the office, no, is something that I cannot accept as an attitude coming from the highest officials of the land.